Happy New Year everyone! Kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Kamusta ang aking mga mahal na subscribers, mga followers at mga kaibigan? Long time no see, long time no vlog. Nako. Syempre, kailangan naman natin maging mag-chill-chill naman ng konti, di ba? Mag-relax ba? Kasi putya, ang init ng politika sa bayan. Tapos tayo, stress na stress. Yung mga politiko nating nandyan, masaya. So, nagpahinga lang tayo ng konti at balik na naman tayo sa ating programa, ang Paring RJ na malupit na malupit. Palakpakan, Happy New Year sa inyong lahat, sa mga tropa natin dyan, sa mga pare natin na patuloy na sumusuporta sa aking Facebook page. Oy, follow nyo yung aking Facebook page ha, Paring RJ. At ang aking TikTok account na Paring RJ Banatero. Siyempre dito, yung mga hindi pa nakafollow, ang daming hindi nakasubscribe sa akin. Bakit ganon? Subscribe na para lahat tayo masaya. Alam nyo ba, meron tayong mga dito, mga natututunan ba? Huwag kayo makinig dun sa mga bigla na lang sumusulpot na mga vloggers, na bigla na lang sumusulpot na Facebook. Ang dami niyan. Ang daming biglang sumusulpot na magugulat ka na lang, oh, ano to? Tapos magtataka ka ang sila ang lakas ng engagement nila. Baga, lagi silang nakikita sa newsfeed. Bakit? Nagbo-boost kasi ang mga yan. Alam nyo kung bakit. Ayan yung mga bayad na troll ng ating administrasyong Bongbong Marcos, di ba? Ayos. Palakpakan natin yung mga yan. Ay, mali. Kamusta muna yung lahat? Kasi syempre na-miss ko kayo, alam nyo naman. Alam nyo, pag hindi ako nakakapag-vlog o kaya hindi ko kayo nakakamusta o na, alam mo yun, nagkikita-kita o nagkaka-chat-chat o nagkaka-comment, di ko nakikita yung mga comment nyo, nalulungkot ako talaga naman. Anyway, magbabalik na rin ang ating Vox Populi sa Sabado ulit yan ha. Vox Populi, anong araw ba yan? Sabado? Anong date to? Ay, bakit din? Wait. Titignan ko. Ang Vox Populi ay sa 10 pala yan, sa 10. Okay? Magkita-kita tayo dyan sa SMNI DZAR 1026 live tayo dyan at i-follow nyo rin yung Vox Populi at Banateros 2.0 para naman makita nyo yung ating mga may init na banatan doon. Lahat ng Banateros nandun. So syempre ako hindi ako masyadong nagsasalita masyado doon dahil sulput-sulput lang ba. Anyway, marami tayong pag-uusapan. Actually, konti lang Pag-usapan lang natin itong mga nangyayari sa Pilipinas at itong national budget na mainit ngayon. Dahil may speech dyan si Bongbong Marcos, yung presidente nyo. Na kailangan, nararamdaman niya daw yung hinaing ng taong bayan. Wow. Kaya naman katarantado nito, nararamdaman mo yung hinaing ng taong bayan, hindi ka pa bumaba? Hindi kasi isipin nyo mga pare. Sigaw ng taong bayan, Marcos resign. Pero ang gusto ng mga makakaliwang tanga, BP Sara. Tapos impeachment na naman ni BP Sara. Meron nga tayong mamaya, papakita ko sa inyo, yung baklang pangit. Nagigil kay BP Sara at impeachment na naman ang impeachment. Ay, nako talaga naman. Puro kayo Duterte. Hindi na lang kayo gumawa ng dapat yung gawin. Anyway, papanoorin natin to mga pare ha. Panoorin natin muna itong una natin balita. Naku po. Relax lang kayo ha. Kilala nyo si Flavi ba pangalan nun? Yung si Father, yung paring manyakol. Yung paring dating adik na naging pare tapos dun sa Kantot Gaming. Sorry sa
naka-follow siya doon. O, 'di ba? Ikaw naman, eto suggestion ko lang, Father, Father Flavi, tapos gusto niya pa nga daw makipag-usap. Ay, gusto ko makipag-usap kahit isang DDS lang. Gusto ko kayong kausapin. Tanga. Eto suggestion ko lang. Gumawa ka ng panibago mong Facebook page o panibago mong Facebook. Tsaka mo magpa-follow ng mga pangit na yung mga kagaganyan, yung kantot gaming o online na rambulan. Ganon. Hindi doon sa mismong page mo na akala mo ang bait-bait mo. Anak ka ng pato. Ang tanda mo na, sir, eh. O tiyan, hindi ka lang adik, manya ka pa. Ano ba? Ang masama doon, pari ka. Diba, pasensya na sa lap track, medyo nakapapapindot talaga tayo, eh. Hindi, hindi ko naman tinotolerate yung mga tao na mag-follow dun sa mga bagay na yan. O, hindi ko naman tinotolerate kayo na mag-follow kayo dun sa mga kakaibang trip nyo. Okay? Okay yan, eh. Facebook nyo naman yan, eh. Walang problema. Pero po siya, isa kang pari. Pari ka, sir. Pari ka. Ikaw naghahatid ng salita ng Diyos sa iyong mga parokyano. Tapos makikita nila na naka-follow ka dun sa ano. O, ano yun? Alam mo, hindi lang sarili mo ang sinisira mo. Hindi lang sarili mo. Pati yung mga paring ng matitino, mga Catholic priest na matitino, o sinisira mo din. Actually, medyo marami na ngang sumisira sa pangalan ng mga ng mga Catholic priest, eh, 'di ba? Yung mga manyako, ay bagay. Di naman lahat, pero may mga manyakol talagang pare. Yung iba nga diyan bading, eh. Init. Ay, bumaba pala yung ano ko sa yan. Diba yung iba dyan, bading. Bading na pare. Ang inaano nila, mga sakrista nila. O, totoo yun. Nababalita nga yan, eh. Anyway, ito panoorin nyo to. Kasi ito yung kay Kian. Kian Cipriano. Hindi, joke lang. Yung kay Kian, yung pinagtatanggol nila, ginawa nilang santo. Santo na ba? Ewan ko kung santo na ba yun, ha? Kung santo ka, anong idadasal mo dun? Dun sa pusher na yun. Itagdadasal mo, Saint Kian, iligtas mo ako na hindi mahuli ng mga pulis, ganon? Di ba merong mga si San Pedro, si San Rafael, may mga ganon, eh. May mga ganon tayo, eh. Na paniniwala, lalo na yung mga Catholic, 'di ba? Meron silang, pag may dasal ka, merong specific na santo na pagdadasalan mo. Ewan ko kung tama ba 'yun, o hindi, paniniwala nila 'yon. So, still sa kanila 'yun. Pero ikaw, ginawa kang santo na pusher ka? Paano magdadasal? Sino magdadasal sa iyo, yung mga adik? Ha? Ewan ko sa'yo, Father. Kasi di ba parang ginawa na nilang santo yan si Kian. O, ito panoorin nyo. May matagal na to, binulgar na nung kasamahan niya. Pero sila, pa rin, justice for Kian. Isang drug suspect ang ipresenta ng Caloocan City Police na nagsasabing drug runner si Kian. Ayun. Nakonta ko na po sa cellphone. O, di ba? Ang tropa niya yan. Yan na. Sige, tuloy natin. Yung neneng, sige na po mag-abang sa kanto. Salubong na po. Salubungan, kaliwaan lang, parang abutan lang. Pero, tignan nyo tong sa taas. Save Future Kian, anak ng putya. Save Future Kian, ano to? Isalba natin yung mga susunod na pusher? Isalba natin yung mga susunod na adik? Pass the Kian bill, nakalagay dyan, Tapos dito kay Father, ito yung Father na manyak. Jill Duterte stock handcuffs. Alam nyo, ang mga pulis, ginagawa niyan, sugpuin yung krimen. So, tama lang, nasugpuin ang krimen.
Kasi yan ang trabaho nila. Tapos gusto nyong ikulong. Alam nyo kasi, tayo yung mga ano na yan, yung mga, hindi naman natin masisi kasi mga nanay yung mga yun. Pero, nasa ano din sa kapabayaan din ng mga magulang yung ugali ng mga anak nila. O bakit sila nag-a-addict, di ba? O bakit hindi maayos yung pamumuhay? Nasa magulang din yan. Kung mahina ang magulang, kung wala ang magulang, o kung pinapabayaan ng magulang yung anak nila na ganun, talagang mapupunta yan sa ganyan. 'Di ba? Hindi naman yan magiging ganyan. Although meron tayong mga tinatawag na black sheep na mga, ewan ko kung bakit black sheep. Kasi mga pasaway daw. May mga pasaway talaga tayo. Ako nga, may pasaway akong kapatid. Sarap kutusan eh. 'Di ba? Tigas ng ulo eh. So, may mga ganyan tayo. Pero sa magulang pa rin yan. Nasa magulang ang pag-aasikaso sa mga batang yan, sa mga bagay-bagay. Kung hindi man magulang, yung mataas o panganay, di ba ganon? Ganyan lang kasimple yun eh. Tapos, nasabihin nyo pag napahamak, mabait yung anak ko. Hindi nagdodroga yan, hindi nagbebenta. Alam nyo pa ba kung ano yung ginagawa ng anak nyo kung hindi nyo nasusubaybayan? Oh, yun ang problema. Tuloy. Daan na po. Daan lang. Daan na po. Diretso na. Kung doon sa area, kilala siya ron eh. Ang tawag na doon ng mga tao ron is addict, pusher. Ngayong napatay na siya, mabait na siya. Kulit din ni Chip eh. Chip Pahardo eh. Sigang Pahardo. Nung tinatawag nga siya mga tao doon, pusher, addict, ganyan-ganyan. Nung patay na siya, mabait na siya. Malamang sir, ikaw naman. Ito naman si, yung pulis natin. Anyway, so pinakita ko lang yan sa inyo na may mga patunay o may mga testigo at kitang-kita mo naman yung itsura nun. Talagang bakit niya ilalaglag yun? Diba? Bakit mo ilalaglag? Yung talagang huli ka na. Anyway, ito pa yung pangalawa pa. Pag-usapan natin to yung bakla. Kasi excited at kinikilig siya. Napanood niyo yung mga video nitong bading na yung kamukha ni sorry na God bless. Kamukha niya yun eh. So, kinikilig siya noon. Binarag siya ng isang attorney. Ay, hindi mo nagtutuloy ang impeachment. Bigla siyang natameme. Ngayon natameme siya dito kay Erice. Panoorin natin to mga pare ha. Pero bago tayo magpatuloy, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-share at mag-like ng ating mga video para mas marami tayo, mas masaya. Okay po ba yun? Okay? Okay? Parang hindi eh. Okay po ba? Ayan. Sige. Inano na natin to. I-play na natin to. Para mamaya doon na tayo kay Marcos, yung presidente nating malupit. Baka maulit-ulit. But let's see. February 6, I think meron niyang magpa-file as Kong Erice said. And I think it will go through the Committee on Justice and the Supreme Court decision will be a blessing. Kaya itsura, no? Yung kamukha ni Wolverine na na pangit version. 'Di ba? Yung itsura. Ang pirana na hindi mo malaman. Nag-aano daw siya. Ulitin natin. Supreme Court daw blessing. Baka maulit-ulit. But let's see. February 6, I think meron niyang magpa-file as Kong Erice said. And I think it will go through the Committee on Justice and the Supreme Court decision will be a blessing. Yun ang silver lining, no? Na mas Sige, tuloy nyo yan. Sige, tuloy nyo lang. strict daw yung due process. So ngayon Pero alam nyo mga pare, wait lang. Kulangot. Pero alam nyo mga pare, medyo alanganin na tong impeachment na to. Bakit? Anong dahilan mo, paring RJ? Bakit medyo alanganin to? Kasi,
isipin nyo, sumablay na sila dun sa unang impeachment. Di ba? Yung 1, 2, 3, 4, yung pang-apat yung pinasa nila. Yung tatlong nauna, void. So, hindi nila pinush. Dapat yun. Isang impeachment lang per year. So, dito sila babawi sa February 6 na may magpa-file ulit ng impeachment against BP Sara. Ngayon, ba't ko nasabing alanganin? Anong sinasabi mo na alanganin? Kasi magkakaano na 2026 na ngayon, huwag niyong kakalimutan. So, 2 years na lang, 2028 na, magkakaroon na tayo ng election ulit. So, pagdating ng election na yan, medyo alam natin na si BP Sara, malakas talaga. Hindi mo mapapagkailayan kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila, kahit anong panyuyurak nila sa mga Duterte, lalo niya diyan kay BP Sara, malakas talaga yan. Hindi mapagkakailayan at alam ng taong bayan, kita ng taong bayan kung paano magtrabaho tong ali na to. Now, kung si Marcos nga, -3. Hindi ko alam kung -100 na ba yun ngayon. Now, bakit ko nasabing alanganin? Kasi yung mga congressman o yung mga sa House of Representative, medyo alanganin niyang pumirma dun sa impeachment. Kasi mag-e-election na nga. Once na malaman ni BP Sara na ikaw, hindi naman siguro niya gagawin, pero alanganin sila na tumakbo o manalo once na pumirma sila ng impeachment ni BP Sara. Kasi nga malakas yung ali. At yung ali na yon, people's choice. So makamasa, alam ng taong bayan na talagang siya na ang mananalo. Alam natin na siya na ang mananalo. Kaya nga, ito todo, natin yung mga tanga na to Todo, alam mo yun, todo tanggol kay Marcos, todo panira sa mga Duterte, panira kay BP Sara. Lahat gagawin niya mga yan para talaga si BP Sara lumubog. Ang problema, linulubog nila, lalong umaangat. Yung inaangat nilang si Marcos, lalong lumulubog. Yun ang problema ngayon. So itong mga congressman na to, mag-aalangan na to na ay putya hindi kami pipirma dyan. Baka mamaya madali kami. Kasi tandaan nyo, magkakaroon ulit ng eleksyon. Yung iba dyan, matatapos na yung termino. Tatakbo na naman ulit yan. So alanganin sila ngayon na pumirma dyan sa impeachment ni BP Sara itong sa February. Di ba? Medyo tagilid sila na hindi pwede, do or die ito. Baka mamaya pag pirma ko dito hindi matuloy yung impeachment, yari ako. Ako yung kawawa kasi pag takbo ko ng 2028, pumirma ka sa impeachment ni BP Sara, bakit ka namin iboboto? Ganon yun. Ganon yung mangyayari. Di ba nagkakaalangan na nga nung nakaraan sa pagpirma ng impeachment, itong bading natutuwa-tuwa pa rin. Kinikilig-kilig pa nga daw siya wala tayong magagawa dyan. Okay yan na mag-file sila ng impeachment. Ang problema, alanganin sila ngayon. 2026 na, tapos hindi bumababa ang rating ng Vice President. Kahit gaano nyo gipitin. Sige, tuloy natin to. Ako na ng mini trial sa House of Representatives. Ang question niya, impeach mo si BP Sara for 125 Confidential million funds. confidential funds and 500 million yata dun sa DepEd. Tingnan may tsura ni As Gago. against 1 trillion. Boom. 1 trillion. Di ba? 1 trillion. Sino ba yung may ng 1 trillion? Si Marcos, di ba? Yun ang nagiging problema. Nagiging double standard kasi. Nagiging double standard. Gusto nyong ma-impeach yung Vice President na which is 125. Hindi ko sinasabing maliit Hindi ko sinasabing maliit yung 125 million. Pag meron ako niyan, hindi na ako magbablog. Diba? Hindi na ako tutugtog gabi-gabi. Magninegosyo na lang ako, di ba? Yung 125 million na yan, hindi yan basta-basta. Okay, pero i-impeach mo yung 125 million over 1 trillion na si Bongbong Marcos na ang laki-laki ng confidential funds ni Bongbong Marcos. I think 1 billion kung hindi ako nagkakamali. Ay, 4 billion? Kaya i-research natin para hindi tayo magkamali.
Pwede, okay lang ha. Wait lang ha. Marcos Jr. 2025. Oh, yan. Tagal. Oh, 4.5 billion. Diba? Oh, 4.5 billion against 25 billion. Bakit gigil na gigil kayo kay BP Sara 125 lang? Samantalang tahimik kayo doon sa 4 billion. Billion po yun ha. Hindi million, billion. Kutsa parang 10 times na malaki. Ay na itong mga to, halatang halata mo talaga na mga tanga eh. Ay, hindi naman, siguro naman hindi tanga tong si Palsis kasi putang ina nag-abogado to eh. 'Di ba? Abogado to, hindi po basta-basta. I think matalino naman to pero nagiging tanga dahil dun sa prinsipyo niya. Nagiging bobo dahil pinipilit niya yung yung gusto niyang mangyari. O yung gusto nung siguro nagbabayad sa kanya. O tuloy. Tawa siya oh. Balik pa rin natin. Uy, putang ina. Ganyan yung itsura ng awkward na medyo putang ina, oo nga no. Hindi ko alam na babanggitin niya yun. Tapos itong mga host, kinakambyo pa. Parang labanan natin to kasi galit lang tayo dito. Parang gano'n. Hindi talaga para makakuha ng reforma dito sa ating bansa. Yun ang problema, di ba? Tama si Irice doon. Labanan natin si BP Sara dahil ayaw natin siya maging presidente. At galit lang tayo sa kanya. Di ba? Hindi dahil labanan natin to para makagawa tayo ng batas para sa mga bagay na to o reforma para sa mga bagay na to. Puta, sinong mas malaki ang confidential funds, yung 4 billion o 125 million? Doon pa lang putang ina nyo, mga bobo na kayo, talo na kayo kagad eh. Ay nako. Oh, so alam nyo na yan, huwag kayong magpapaniwala dyan sa bading na yan. Pukinang inang yan, bading nga yan eh. Hindi naman inaano yung mga bading ha, pero putang ina itong pangit ng bading na to. Kung ikaw, pangit ka na, tapos nagbading ka pa, putya. Alam nyo, ang mga bading, yan kwela yan, nakakatawa yan. Hindi ako against sa mga bading. Okay yan, may mga tropa akong bading eh. Diba? May mga kakilala akong bading, may vocalista ako dating bading, o diba? May mga kaibigan tayong bading. Pero putang ina, kwela yan mga yan, nakakatuwa yan. Pero itong bading na to si Palsis, putang ina nakakabwisit. Diba? Imbis na magbigay ka ng positive vibe sa mga tao, putang ina nagiging negative ka dahil sa itsura mong tanga dahil sa ginagawa mo. O, panoorin natin tong presidente natin. Malupit to. Sa ating mga kababayan, dama po namin ang inyong agam-agam at pangamba sa nakaraang budget. Kaisa ninyo ako sa Anak ng pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis. Anak ng putyang ina. Kala mo naman talaga, totoo. Alam mo, mag-aagam-agam o magugulumuhanan. Medyo alanganin kami dyan hanggat nandiyan ka. Hindi kami matatahimik dyan sa budget na yan hanggat nandiyan ka, sir. Wag ka na wag ka na kasing alam mo yon, wag na magpanggap na talagang wala kang kinalaman. Meron ka. Meron ka, alam na alam, kitang-kita sa mga dokumento, sa mga ebidensya na may kasalanan ka. Tangina yung ipagmalaki mo nga lang yung flood control, alam na natin eh. Tapos bandang huli, bawi ka. Nagiging problema dito sa tanga na to, naniniwala siya dun sa mga sabi-sabi sa kanya? O baka hindi siya naniniwala dun o siya ang namumuno sa mga ganung bagay. Kaya tignan nyo, ang galing ng langit. Talagang sa atin pina-experience sa atin. Presidente nyo binoto nyo yung presidente na yan. Hindi ko naman sinasabi na ganun ng Diyos na pinaparusahan tayo ng Diyos Pero mapapaisip ka rin, ano ba to? Parusa ng Diyos
sa atin dahil ang titigas ng ulo ninyo, na bumoto kayo ng presidente na hindi karapat-dapat, o ito pagmumulat ng langit sa atin na maging maayos o matuto na tayo. Tignan nyo, kahit anong pagkukumpara ang gawin nila sa Duterte, kahit anong gawin nila ngayon, yung mga legacy nilang sinasabi ngayon, walang panamayan sa nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang daming nagawa. Po, tsaka na yung lisensya na lang. Lisensya tsaka passport, finish na Oh. Doon pa lang Tapos yung nagdo-donate, kung hindi ako nagkakamali, sa mga ospital, hindi ako sure dito pero alam ko na meron ng balita to na nagdo-donate si Pangulong Duterte ng 100 million yata every month dun sa mga ospital na kailangan. Hindi ko sure kung sa mga ospital ba o sa mga ibang sektor. Pero nabalita yan. Hindi lang ako sure. Hindi ko na-research masyado pero nagbibigay si Pangulong Duterte. Oh, ano pa ba? Pucha, war on drugs, ang laking tulong niyan sa atin. Diba? Nakakapaglakad ka, wala kang takot maglakad sa kalsada. Doon pa lang, yung alam mong safe ka na maglakad sa madaling araw, pucha, ang laking bagay na nun. Peace of mind yun, hindi mo mabibili ng pera yun. Diba? Kasi aminin na natin, maglakad ka dyan ng gabi ngayon. Pucha, malamang mahuhold up ka Tsaka aligaga ka maglakad na mabilis Unlike before, nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit maglakad ka dyan ng relax, walang sa'yo. Bakit? Takot ang mga demonyo. Kasi pag gumawa sila ng masama, ay putya, kulong talaga sila. Ngayon, malaya. Ang presidente natin, katropa natin. Bakit ka pa matatakot? Ha? Tuloy. Ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. Naririnig namin po kayo. Talaga? Sa national budget ng 2026, malinaw ang direksyon ng inyong pamahalaan. Magiging mas masinop, mas maingat, Baka ikaw yung sinasabi mo. Baka sabihin mo na, magiging masinop ako sa aking nanakawin, magiging maingat ako na hindi lumabas yung baho ko. Baka ganon, sir. Diba? Baka sa mo yan, sa mga tropa mo sinasabi yan, hindi sa taong bayan. O baka para sa sarili mo yan, magiging magiging masinop ako. Magiging maingat ako kasi baka mamaya maturo na naman ako, naturo na nga ako. Para sa sarili mo yan, hindi para sa mga Pilipino. Responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Nusus. Ang bawat programa at proyekto ay dadaan sa masusing pagsusuri upang masiguro na ito ay may malinaw na benepisyo sa mamamayan, lalo na sa sektor na mga nahigit na nangangailangan. Magtatrabaho ang administrasyong ito upang mapabuti ang sistema. Putsang ina. Ngayon ka pala magtatrabaho? Ngayon pa lang? Di ba nag-start ka 2022? Parang dapat nun pa nagtatrabaho ka na. Putang ina, dito ka lang nagtrabaho nung nabukong ka May nabuking yung mga katarantaduhan nyo, dito ka lang nagtatrabaho. Yan yung ginagawa nyo sa sa EDSA, di ba? Oh. Anong pinagagagawa ninyo? Tapos pinagsasabi pa nila yan na, kung hindi pa dahil kay Bongbong Marcos, hindi magagawa yung EDSA. Mga ulul. Ispalto yan. Nung pandemic ka, may nagawa May nagawa dyan Hindi nga lang lahat dahil kailangan natin ng pondo para sa mga ayu-ayuda. Para sa mga Pilipino, pagkain ng mga Pilipino dahil wala nga nakakapagtrabaho. Pero meron mga nagagawang kalsada, mga ulul kayo. Yan sinasabi ni Auntie Claire na 4 months pa lang. Versus 6 years ni Pangulong Duterte.
Wag nyo nang wag nyo nang ipilit yung mga bagay na hindi pwedeng ipilit. Kahit anong sabihin nyo na may nagawa tong Marcos administration na to, wala. Ang nagawa niyan EDCA. Tsaka yung 1%, minus 1%. Ayan ang mga nagawa ng Marcos administration. Pero yung sabihin nyo yung talagang para sa mga Pilipino, ay wag na tayong magpilit kasi. Nagbumukha lang kayong tanga eh. Alam naman natin na mga bayad kayong mga demonyo kayo. Kaya nyo yung pinagtatanggol. 'Di ba? Wag nyo nang ipilit kasi. Isa pa, kaya nyo pinagtatanggol yan dahil addict din kayo. Lakas ang pananagutan at matuldukan ang katiwalian. O, ba't parang nasusuka ka? Sa lahat ng adhikaing ito, dalangin ko na maging katuwang namin ang bawat mamamayang Pilipino. Ang pagbabantay, ang pagtatanong, ang pag-uulat, at ang pakikilahok sa mahahalagang bahagi ng isang gumaganang demokrasya. Kasama ninyo kami sa layunin, tiyakin na ang budget ng bayan ay para sa bayan. Jesus. Hindi tayo napapayag na mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Ano kayang kayo mga pare, ay comment nyo nga dyan, ano sa tingin nyo yung nararamdaman ni Marcos habang nagsasalita siya ng kurakot? Ano yan, tumatama ba sa kanya yun? Nararamdaman niya ba yun? Ha? Anong nararamdaman ni Marcos pag sinasabi niyang hindi ako papayag na mapunta to sa mga kurakot? Ano ba siya? Ouch? Parang... Hindi kasi, di ba? Alam naman natin may ill-gotten wealth nga to mga pamilyang to di ba? So, ano kaya nararamdaman niya? Tanong ko lang sa inyo kung ano sa palagay nyo mga pare ang nararamdaman nito ni Bongbong Marcos pag nababanggit yung kurakot. I-comment nyo dyan, ha? Sa paghihirap sa pagharap ngayon natin sa bagong taon, nawa ang apoy na nag-aalab sa ating mga puso ay magdulot ng tunay na pagbabago tungo sa isang unlad na kinabukasan. Mabuhay ang bagong Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. Tanga. Mabuhay ang putang ina. Mabuhay ang bagong Pilipino. Parang gago eh. Di ba kayo nasusuka sa mga sinasabi dito? Sukan-suka na ako dito. Ayoko na nga ito makitang malabas. Ayoko na nga ito makitang presidente na. Kung pwede lang no? Pero wala tayong magagawa Meron tayong kailangan sundin na hindi naman siguro bababa to dahil makapal ang mukha nito. Ano kaya makakapagpababa kay Marcos, no? Ito yung palakihin natin. Ito yung proposed 2026 national budget. So 793 trillion. At ito pa. So meron daw binito si Bongbong Marcos na I think 90 plus billion yata yun. Kung hindi ako nagkakamali, billion. May binito pa daw siya yan. Para kunyari Oy, mga kababayan, trillion to ha. Trillion to. So, yung 2025 is 326 trillion. So 7.4 year on year growth. So tumaas talaga siya ng 7.4%. So top departments, syempre education, ito na naman. Education, DepEd. So ang laki, di ba? 928.5 billion. Public Works, DPWH na naman. Ito isipin nyo mga pare, ha? Wala naman kasi tayong nakikitang progress sa mga bagay-bagay
Kaya nakakabuisit eh. Nakikita mo tong ganito kalalaking budget. Tapos wala ka naman nakikitang progreso. Puro lang kakupalan. Puro lang katulala. Puro lang nga. O ito pa, isang mahalagang Department of Health, di ba? Tingnan nyo, 320.5 billion. Dapat ito at least 500. Mataas to eh. Kasi health to eh. Kaya yun ang problema sa atin eh. Di ba? Kailangan mas mataas ang health kasi ang problema sa Pilipinas, marami tayong kababayan na nagkandamatay dahil sa kahirapan. Imbis na tulungan ng gobyerno, lalo pang nahihirapan dahil sa hospital bill. Tapos, punta pa ng punta kung saan-saan. Lapit ng lapit na kung saan-saan. Bakit? Kasi nga wala tayong pera eh. Walang trabaho, walang pera. Ayan ang dapat na pinagtutuunan ng pansin. Lakihan ang, yan pa yung isang PhilHealth na yan. Diba meron nga tayong binalita dito na ang na-cover lang ng PhilHealth, I think 7,000 yata. Kung hindi ako nagkakamali o 5,000. Pero simula nung nagtrabaho siya, ang laki ng contribution niya sa PhilHealth. Ang kinover lang ng PhilHealth, wala pa sa kalingkingan ng bill niya. Nag-bill yata siya ng 190 kung hindi po ako nagkakamali. Binalita natin yan. So, di ba, imbis na lakihan nyo yung budget sa health dahil nga marami tayong mga kababayan na hindi talaga kaya magpa-ospital. Yun pa ang inaanuhan nyo. Nililiitan nyo. Dapat at least man lang pantay, mas mataas yan dito sa sa public works, di ba? Punta public works kayo ng public works, hindi naman natin nararamdaman, puro lubak naman. O defense, ayan, 299.3 billion. Interior and local government, 287.5 billion. Agriculture. O ito pa. O di ba ang bababa? Transportation. Dapat at least man lang gandahan tong sa transportation. Kasi tapos labor and employment pinakamababa 55.2. Kung ako ang masusunod uunahin ko dito siguro education, number 1 yan. Tapos health, diba? Public works. Tapos lagay natin yung sabihin nating transportation or tapos sunod labor and employment kasi yan yung mga mahalaga eh. Agriculture pwede na yung isunod tapos yung mga iba sa baba na lang yan. Mga mahalagang bagay na kailangan yung unahin. Putang ina. Health kailangan yan, number 1 yan. Tapos syempre yung trabaho. Putang ina tong mga to. Wala na. Imbis na unahin natin itong mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino, puta hinuhuli nyo pa. Ano inuuna nyo? Yung pagkukurakot nyo, ewan ko sa inyo. Mga demonyo talaga naman kayo. Ay nako, ang Pilipinas naman talaga. Kailan ba magbabago ang Pilipinas? Hindi, actually nagbago na nga nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Meron tayong mga bagay na kala natin na hindi kaya. Pero may mga duda, di ba noon? Lalo na yung war on drugs. Napaka-effective ng war on drugs. Tapos yung build. At yung, eto nga, malaking bagay sa akin to, yung passport tsaka yung lisensya. Gawin mong, ginawa mong 10 years yung mga na yan, document na yan. Putya, ang laking bagay nun. Ang laking bagay nun. Hindi mo matatawaran yun. Yung lisensya na lang di ba? Malaking bagay na yan. Hindi ka magre-renew every di ba? I think yearly yata nagre-renew dati. Hindi ko matandaan eh. So, yung mga bagay na yun, ang laki ng nun, ang laking tulong sa mga Pilipino. Less hassle. Pinaganda yung airport, maraming mga bypass road. Na hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ewan ko nga yung iba, parang bumabagal eh. Bakit nga bumabagal yung ibang bypass road, no? Napansin nyo ba? Dati ang bilis eh. Magugulat ka na lang na, uy, meron na agad. Ngayon, ang bagal. Ang tagal maramdaman ng mga bypass road. Hindi ba hinaharang yan? Hinaharang nyo pa rin? Kaya para naman sa mga Pilipino, wag nyo nang wag nyo nang
Nakawin ang nakawin. Putang ina naman ninyo. Puro na kayo, busog na kayo sa, sa kapirahan eh. Busog na kayo sa pagnanakaw ninyo. Hindi pa kayo tumitigil. Ay na, bagong taon na. Bago-bago din, ha? Anyway mga pare, maraming salamat po sa pagsama sa akin at hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan niyo yung ating video, please subscribe to my channel, Paring RJ TV. At huwag kakalimutang mag-share at mag-likes ng ating mga video. I-comment mo na rin yung mga bagay na gusto mong pag-usapan natin. At i-comment mo na rin kung naiinis ka talaga dito sa gobyerno. Huwag niyo kakalimutan, paki-follow din ang Paring RJ sa Facebook at Paring RJ Banateros sa aking TikTok account. Maraming salamat. Ganon din po ang Banateros 2.0 SMNI DZAR 1026 at ang Vox Populi, ang boses ng masa. Tuwing Saturday yan na magsama-sama tayo dyan at marami tayong malulupit na pinag-uusapan dyan. Pilit ginagaya pero hindi kaya. Napansin nyo? Diba yung mga BBM vloggers magsama-sama din, naggagawa din ng ganon. Tapos yung mga pangit na sila Liamas, 'di ba? Nagagawa parang sa stock room lang. Patay na parang tambakan yung inano nila, tas low light. Ano 'to? Ang dilim-dilim tas ang papangit nyo. Hindi talaga kayo papanoorin niya. Huwag nyo na kasing gayahin. Huwag na kayong yung ewan ko sa inyo. Wala kayong originality. Anyway, maraming salamat mga pare. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kita-kits po ulit tayo next time. Ako po si Paring RJ. Ingat po kayong lahat and God bless you all.